Noong 1864, ipinakilala sa atin si John Jensen, na naghihintay sa istasyon ng tren kasama ang kanyang kapatid na si Peter. Sila ay dalawang Danish combat veteran na tumawid sa Atlantic papunta sa Estados Unidos 7 taon na ang nakakaraan, para maghanap ng bagong simula. Matapos ang mga paghihirap na ito, sa wakas ay handa na si John na makasamang muli ang kanyang pamilya. Hindi nagtagal, nakita na niya ang kanyang asawa na si Marie, at ang kanilang anak na nakangiting lumapit sa kanya. Labis na natuwa si John nang marinig kung paano siya binati ng bata gamit ang tanging Ingles na pangungusap na alam niya. Good day. Pagkatapos ay dinala na sila ni John upang makita si Peter bago sila umuwi. Ipinaliwanag ni Peter na meron muna siyang aasikasuhin at mananatili siya sa lungsod ng ilang araw. Ilang sandali pa, nagbahagi ang mag-asawa ng matatamis na halik, bago sumakay sa isang karwahe na kanilang pinareserba kanina, para lamang malaman na meron ng ibang pasahero ang nasa loob. Ang babae ay sinubukang makipag-usap kay John. My wife doesn't speak the language. Bago biglang pinutol ng dalawang mukhang bayolenteng lalaki. I'm sorry, ma'am, but you'll have to get out. But we paid for these seats. I'm sorry, there's been a mistake. Ang isa sa mga lalaking ito ay si Paul, ang kapatid ni Henry Delarue, nakakalaya lang sa bilangguan. Kalaunan ng gabing yun, habang ang mga kriminal ay natutulog at lasing, itinuro ni John sa kanyang anak ang tungkol sa isang lokal na pasyalan, at nagplano ng isang hunting trip. Ilang sandali pa, biglang nagpasya si Paul na makipag-usap kay Marie, inalok siya ng isang higop ng kanyang inumin at sinubukang simulan ang isang talakayan. Ngunit nang tumanggi si Marie, ang mabait na kilos na ito ay napalitan ng isang mas agresibo at may pagbabantang tono. Dahil hindi naiintindihan ng babae ang wika, inutusan siya ni John sa wikang Danish na sumunod na lang. Malinaw na sinusubukan niyang ligawan si Marie, ngunit hindi ito hinayaan ni John, sinagot ang bawat tanong, at pinanatili ang kontrol sa nangyayari. Sa pagkadismaya ni John, pinalaki ni Paul ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghawak sa legs ni Marie at nagbanta na gagamit siya ng karahasan. Pumagitna si John at hiniling na wag itong gawin, ngunit ang isa pang tulisan ay bumunot ng baril at itinutok ito sa kanya. Habang pinagmamasdan ang pambabastos sa kanyang asawa, bumulong si John kay Marie sa wikang Danish, na hinihimok siyang kagatin ang tenga ng lalaki. Pagkatapos ay mabilis na dinisarmahan ni John ang gangster, at kinuha ang kanyang baril. Nailigtas niya ang kanyang asawa, ngunit gumawa siya ng isang hangal na pagkakamali, nang utusan niya ang kanyang anak na pulutin ang baril ng gangster. Yumuko ang bata para kunin ang baril, na nagbigay sa gangster ng perpektong pagkakataon na hulihin siya sa pamamagitan ng paglalagay ng kutsilyo sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay inutusan ng dalawa si John na tumalon mula sa karwahe, dahil kung hindi ay kakatayin nila ang kanyang pamilya. Huminto si John ng sandali, sinubukang sabihin ng isang bagay kay Marie, ngunit itinulak siya palabas ng karwahe at gumulong pababa sa lupa. Agad na hinabol ni John ang karwahe, ngunit mabilis itong nawala sa kanyang paningin. Ang tanging naririnig lang ni John ay ang pag-iyak ng kanyang asawa at anak sa di kalayuan, na siyang nag-motivate sa kanya na magpatuloy. Sa kabila ng pagkakadapa ng maraming beses, palagi siyang bumabangon at hindi tumigil sa paghabol. Sa huli, natigil ang kanyang pagtugis nang matuklasan niya ang walang buhay na katawan ng kanyang anak sa lupa. Napaluhod si John sa tabi ng anak, nanginginig habang naghahanap ng mga palatandaan ng buhay. Bumagsak ang kanyang mga luha habang mahigpit na niyayakap ang kanyang anak, bago tumayo at nagpatuloy sa paglalakad. Habang nagpapatuloy si John, napansin niya ang karwahe na huminto sa unahan. Matapos ihiga ang katawan ng kanyang anak sa tabi ng tila bangkay ng kotsero, kinuha niya ang baril ng patay at nagsimulang maglakad patungo sa karwahe. Batay sa dati niyang karanasan, nagpaputok siya ng shot na ikinagulat ng mga kabayo, bago tinutukan ng isa sa mga tulisan. Pinatay niya ang isa sa kanila ng may perfect accuracy, bago hinabol si Paul, na nagtangkang tumakas. Mangiyak-ngiyak siyang nangatwiran na inosente siya sa pagpatay sa asawa at anak ni John, ngunit hindi interesado si John na makipag-usap sa kanya. Sa sobrang galit, walang humpay niyang pinaputukan si Paul, hanggang sa maubusan ng bala ang kanyang baril. Habang tinitipon ang mga bangkay ng kanyang pamilya, mukhang kalmado lang si John, ngunit deep inside, nalulunod siya sa pagkabigla at kalungkutan. Nagsimula ang umaga nang dumating ang kanyang kapatid na si Peter, na pinagmasdan ng ilang kakaibang kabayo sa labas ng kanyang bahay. Nang makita si John sa loob, sinubukan ni Peter na aliwin ang kanyang kapatid, bago nagsimulang maghukay ng libingan para sa mga mahal niya sa buhay. Lumipat ang eksena sa isang nakakatakot na grupo ng mga horseback riders, na papunta sa bayan ng Black Creek na may awtoridad na parang sila ang may-ari ng lugar.
Ang leader ng gang ay si Henry Delarue, isang kahanga-hangang figura na may malungkot na nakaraan bilang isang colonel sa Indian War. Bumaba siya sa tabi ni Nathan Keene, ang mayor ng bayan na sunod-sunuran sa gusto ni Henry Delarue. Matapos matuklasang namatay ang dalawa sa kanyang mga tauhan, humingi si Henry ng paliwanag. Halos matay na ang alkalde sa takot, na sinabi kay Henry na walang sino man sa mga residente ang may kinalaman dito. Lingid sa kanyang kaalaman, ang isa sa mga namatay ay ang kapatid ni Henry na si Paul. Tumayo ang leader ng gang sa tabi ng walang buhay na katawan ng kanyang kapatid, at walang sino man ang nangahas na magsalita ng kahit na ano. Hindi nagtagal, biglang binasag ni Henry ang katahimikan at ipinaalam kay Sheriff Malik at Mayor Keene, na meron pa silang hanggang tanghali para iharap ang killer, o papatayin niya ang dalawa sa mga residente bilang ganti. Gumamit pa siya ng isang religious metaphor para sa dramatic effect, nang sabihin niyang tooth for a tooth. Upang bigyang diin ang kanyang punto, sinabi ni Henry na kung hindi pipiliin ng alkalde ang mga isasakripisyo, 4 na buhay ang kukunin niya sa halip na 2 lamang. Kalaunan, si Mrs. Borowski, ang matandang babae na may-ari ng local gun store, ang napili kasama ang isang kawawang lalaki na walang mga paa. I've never been a burden. I'm innocent! Agad na ipinakita ni Henry ang kanyang pagiging walang awa sa pamamagitan ng pagpatay sa lalaking walang paa. Ipinanalangin ni Mrs. Borowski ang masamang kaluluwa ni Henry. May God have mercy on your soul. Bago siya pinatay ng leader ng mga rider. Gayunpaman, hindi pa dito nagtatapos ang kalupitan ni Henry, at sinabing nangangailangan siya ng higit pa sa isang matandang babae at 10 lalaki. Matapos patayin ang 3 biktima sa harap ng kanyang asawa, nakontento na si Henry sa paghahanap niya ng dugo. Tila kakaiba kung paano nangingibabaw si Henry sa batas, na kahit na ang sheriff ay pinayuhan lang ang lahat na manatiling tahimik. Lumalabas na regular na nagbabayad ang mga taong bayan sa gang ni Henry, na iginiit na ito ay para sa proteksyon. Ngayon, gusto niyang doblehin ang kanilang bayad hanggang sa matuklasan ng sheriff ang lalaking pumatay sa kanyang kapatid. That fee is doubled. Yes. Until you find the man that killed my brother. Kalaunan ng araw na yun, nag-impake na ang magkapatid na Jensen at pumunta sa kanluran. Kinilala sila ng mga tao bilang ang tanging mahusay na shooter sa lugar, na nag-trigger sa mga tanong kung sangkot ba sila sa pagpatay sa kapatid ni Henry Delarue. Pagdating nila sa Black Creek, isang residente sa bayan ang mabilis na nagulat sa kanila sa sheriff. Lingid sa kanyang kaalaman, tinangka ni John na ibenta ang kanilang lupa kay Mayor Keene, ngunit binarat siya ng alkalde sa pamamagitan ng pag-alok ng halos kalahati ng presyo. Inilarawan ni Keene na ang pagpatay sa kapatid ni Henry Delarue noong isang gabi ay nagdulot kay Henry na itaas ang kanyang hinihinging protection fees, dahilan para bumagsak din ang presyo ng mga ari-arian. Nang marinig ito, naiintindihan na ngayon ni John na ang lalaking pinatay niya ay ang kapatid ni Henry. Nang wala ng ibang choice, ibinenta niya ang lupa sa halagang mas mababa kaysa sa halaga nito. Pagkatapos ay itinago niya ang pera sa kanyang boots, gaya ng itinuro ni Mayor Keene para hindi ito manakaw. Habang sumasakay si John sa kanyang kabayo upang tumakas, isang grupo ng mga armadong lalaki ang lumapit sa kanya mula sa lahat ng panig, na kalaunan ay nagawa siyang pigilan at inaresto siya pagkatapos barilin ng sheriff ang kanyang kabayo. Kalaunan, makikita si Henry na kasama ang tagahawak niya ng pera na si Madeline, ang piping byuda ni Paul, na kilala rin sa alias na Princess. Kasama nila ang mga diplomat mula sa Standard Atlantic Oil Company, na nag-abot ng malaking halaga kay Henry habang binabalaan din siya tungkol sa kanyang marahas na taktik sa mga taong bayan. Ipinaliwanag nila na kailangan nilang idiskonekta ang koneksyon ng Black Creek sa federal government, upang hindi makahingi ng tulong si Sheriff Malik. Hindi nagtagal, nahuli na din si Peter, at inilagay siya sa kabilang selda sa harap ng kanyang kapatid na si John. Pagkatapos ay lumapit si Sheriff Malik para makipag-usap kay John, kung saan sinabi niya na si Henry Delarue ay isang mabuting army colonel na lumaban sa Native Americans, ngunit kalaunan ay nabago siya ng digmaan. Sinabi niya kay John na wala siyang ibang choice kundi ang ibigay siya kay Henry, dahil ang kanyang kamatayan ay magbibigay sa kanila ng sapat na oras hanggang sa dumating ang tulong ng federal government. Kinaumagahan, isinuko na ng sheriff si John sa mga sundalo ni Henry. Pagkatapos gawing punching bag si John, itinali nila siya sa isang kahoy na poste malapit sa opisina ni Henry. Nang dumating sina Henry at Madeline, ipinaalam sa kanila ni John na pinatay ni Paul ang kanyang anak at ginahasa ang kanyang asawa, ngunit pinahinto siya ni Henry sa pamamagitan ng isang malakas na sapak. Dito nabunyag na balak ni Henry na iwan si John sa ilalim ng araw para mamatay siya sa dehydration. Habang napiprito si John sa init, at ang mga vultures ay umiikot sa itaas handa na para kainin ang kanyang nanghihinang katawan,
biglang nagpakita si Mayor Kin. Ngunit sa halip na tumulong, ninakaw niya ang pera at boots ni John. Can I have his boots? You won't be needing these, my friend. Pagkatapos ay sumama kay Henry at tinawag siya sa kanyang unang pangalan na parang magkaibigan sila. Samantala, nang pumunta si Sheriff Malik sa simbahan, balak ni Peter na tumakas mula sa kanyang selda at sumama sa kanyang kapatid. Para gawin ito, nilinlang niya ang naiwang bantay. Sinubukan niyang galitin ang deputy gamit ang ilang mga nakakainis na salita para lumapit siya sa kanyang selda. Gumana ang diskarte ni Peter nang lumapit sa kanya ang deputy, na agad niya namang pinatumba at kalaunan ay matagumpay siyang nakatakas. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Henry at dito nabunyag na hindi naman talaga siya galit sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngayong wala na si Paul, magiging sa kanya na ang pipi niyang byuda. Kasama niya si Madeline sa mga oras na yun, na halatang hindi masaya, at makikita ito sa dumudugo niyang ilong at mapupungay niyang mata. Kasunod nito, makikita si John na nagdurusa sa ulan, ngunit matatapos na din ang kanyang paghihirap ngayong dumating na si Peter. Tahimik niyang idinispatsa ang dalawang miyembro ng gang, pinalaya si John, at pagkatapos ay binaril ang isa pang pares upang i-clear ang kanilang escape route. Naalarma nito si Henry at ang kanyang mga sundalo, at agad nilang sinimulan ang paghabol sa magkapatid na Jensen na nakasakay sa kabayo. Matapos maharap sa malupit na panahon sa mahabang panahon, hindi na nakahawak si John sa kanyang kabayo at bumagsak sa lupa. Dahil dito, napilitan si Peter na gumawa ng bagong plano. Itinago niya si John sa likod ng isang malaking bato upang mapanatili siyang ligtas, at ginamit ang kanyang sarili bilang decoy para hatiin ang mga sundalo ni Henry. Kinaumagahan, uhaw na uhaw si John kaya nagmamadali siyang uminom ng unang maruming tubig na kanyang nakita. Nang marinig niya ang papalapit na mga tauhan ni Henry, mabilis siyang naghanap ng mapagtataguan. Gayunpaman, ang sunod niyang nakita ay lubos na dumurog sa kanya. Hila-hila ng isang miyembro ng gang ang katawan ni Peter sa likod ng kabayo, at wala siyang magawa para pigilan ito. Ang mukha ni John ay napuno ng desperasyon at trauma, matapos mawala ang huling miyembro ng kanyang pamilya. Nang bumalik si Henry sa kanyang teritoryo, natuklasan niya ang ilan sa kanyang mga tauhan na nakahandusay sa lupa. Bukod dito, wala na ding laman ng safe, at si Madeline ay hindi na rin mahagilap kahit saan. Samantala, habang dala ang isang bag na puno ng pera na nakasabit sa kanyang balikat, dumating na si Madeline sa train station, handa nang sumakay sa susunod na tren. Kinakabahan siya, walang tiwala sa lahat ng tao sa paligid niya, ngunit medyo na-relax nang nagsimula ng umandar ang tren. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit hindi rin ito tumagal nang makita niya ang mga sundalo ni Henry, na may layuning patigilin ang tren. Nang makita ito, nagpanik si Madeline at nagmamadaling hinanap ang labasan. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayang walang saysay, nang makita siya ng mga tauhan ni Henry at hinuli siya. Nang dinala sa harap ni Henry, sinampal siya nito ng malakas, at dumura naman siya sa kanya bilang ganti. Sa kabila ng pagnanais ni Henry na patayin siya kaagad, iminungkahi ng kanyang kanang kamay na maaari pa nila siyang mapakinabangan. Kaya naman, nagpa siya si Henry na ipagpaliban muna ang pagbitay sa kanya, at inutusan ng kanyang tauhan na laslasin ang lalamunan ng babae pagkatapos nila siyang gamitin. Cut her throat. Habang naglalakbay si John sa malungkot na lupain malapit sa Black Creek, natuklasan niya ang isang balon. Dito niya nakilala si Mrs. Whistler, na nagpaputok ng isang warning shot, ngunit uhaw na uhaw talaga si John. Hindi niya pinansin ang banta at nagpatuloy pa rin sa pagpunta sa balon. Lingid sa kaalaman niya, ang balon ay naglalaman ng crude oil. Nang nakilala ni Mrs. Whistler si John, ibinaba niya ang kanyang baril, at pagkatapos ay nagbigay sa kanya ng kanlungan, tinapay at tubig. Lumalabas na si Mrs. Whistler ang balo ng ikatlong biktima ni Henry, na pinatay niya sa unang bahagi ng pelikula. Nang maharap sa mahirap na kalagayan sa pamumuhay at pagkawala ng kanyang asawa, mas pinili niyang umalis sa lugar at nakiusap kay John na sumama sa kanya, at nagbabala na papatayin din siya ni Henry. Gayunpaman, desidido si John na maghiganti at mas piniling manatili. Kinagabihan, nang manumbalik na ang kanyang lakas, lumapit si John sa bahay ng alkalde na may nakatutok na rifle sa kanyang ulo. Agad na ibinalik ng nanginginig sa takot na matanda ang kanyang boots at pera, ngunit hindi ito ang gusto ni John. Habang tinatanong ang alkalde, natuklasan ni John na binili rin ni Henry ang lupa ni Mrs. Whistler, kahit na ang titulo nito ay hindi pa available. Nang tanungin ni John si Mayor Kin sa kanyang relasyon kay Henry, sinubukan ng alkalde na magsinungaling, nagbabaka sakaling papakawalan siya ni John. Gayunpaman,
Matapos siyang hampasin ni John at ihagis sa isang kabaong, ibinunyag na ng alkalde ang katotohanan. Inamin ni Mayor Keane na ipinapasa niya ang mga titulo kay Henry, na binibili ang mga lupain sa buong bayan dahil sagana ito sa crude oil. Pagkatapos nito, binisita ni John ang dating tindahan ni Mrs. Borowski, na ngayon ay pinapatakbo na ng kanyang batang apo na si Wojciech, upang bumili ng ilang bala at mga pampasabog. Habang naroon siya, sinabihan niya si Wojciech na balaan ang sheriff tungkol sa maruming gawain ni Mayor Keane at Henry. Nang matuklasan ni Wojciech na balak ni John na harapin ang grupo ni Henry ng mag-isa, nakakita siya ng pagkakataon na maghiganti para sa pagkamatay ng kanyang lola. Kinaumagahan, para simulan ang kanyang paghihiganti, gumawa si John ng 3 decoy. Ang una ay ipinadala niya ang kabaong na naglalaman ng bangkay ni Mayor Keane, na kumuha sa atensyon ng mga kalaban. Si Henry mismo ang nagbukas ng kabaong, at inutusan ang kanyang tropa na sunugin ito. Samantala, nagsindi ng apoy si Wojciech sa malapit upang higit pang makagambala sa mga tropa ni Delarue. Pagkatapos ay nagsimulang magpaputok si Wojciech sa perpektong sandali, sa kabila ng kanyang panginginig at kaba. Ilang sandali pa, nakita ng grupo na nasusunog din ang stable. Habang tinatangka ng mga tauhan ni Henry na iligtas ang mga naipit na kabayo, isa-isa silang pinatumba ni John mula sa kanyang nakatagong posisyon. Pagkatapos ay pinili ni Wojciech na pumunta sa rooftop ng isang gusali upang makakuha ng magandang lugar, habang bitbit ang isang bote ng langis. Lingid sa kaalaman niya, lumalangit-ngit ang kisame, na nagpakita ng kanyang posisyon sa isang miyembro ng gang sa ibaba na humihit-hit ng sigarilyo. Habang sinusundan ang tunog, umakyat ang gangster sa silid kung saan hawak ng kanang kamay ni Henry si Madeline. Nang magpaputok si Wojciech at tinamaan ang isang miyembro ng gang, ang thug sa parehong gusali ay nagpaputok sa kisame, na ikinamatay ng binata habang naririnig ang kanyang pagsigaw at pagbagsak sa lupa. Nang kumpiyansa ang gangster na patay na ito, ang langis ay tumulo mula sa kisame at nag-ignite sa kanyang sigarilyo, na sumunog sa kanya at kalaunan ay naging sanhi ng pagkasunog ng buong gusali. Dahil si John ay wala ng oras upang iproseso ang pagkamatay ni Wojciech, napansin niya ang isang thug na bitbit si Madeline palabas ng nasusunog na gusali. Gamit ang kanyang husay sa pagbaril, gumawa si John ng isang shot at binaril ang thug sa binti, dahilan para mahulog siya sa gusali. Matapos patayin ang tulisan, natuklasan ng isa pang miyembro ng gang ang pinagtataguan ni John at nagsimulang magpaputok ng walang pakundangan sa dingding. Pagkatapos ay nakipaglaro si John ng taguan sa kanyang sunod na biktima, kung saan nagtago siya sa tunnel sa ilalim ng sahig. Napansin ng gangster ang baril ni John at nagsimulang magpaputok sa sahig sa pagtatangkang tamaan siya, ngunit humakbang siya sa isang trap nang sinubukan niyang sumilip sa mga bitak ng sahig. Sinaksak siya ni John sa mata, bago siya hinuli at marahas na hiniwa ang kanyang lalamunan. Gayunpaman, gumawa si John ng isang pagkakamali nang nanatili siya sa labas at nakalimutang buhay pa si Henry. Siyempre, hindi sinayang ni Henry ang kanyang pagkakataon, at nagpakawala ng shot na nagpabagsak kay John sa lupa. Mukhang natalo na ang ating bida sa laban, ngunit inamin ni Delarue na minaliit niya siya. I underestimated you, soldier. Nang ang lahat ay tila wala ng pag-asa, ang tagapagligtas ni John ay lumitaw mula sa kung saan, at 2 beses na binaril si Henry nang walang pag-aalinlangan. Sa huli, binaril ni John ang lalaki sa ulo. Pagkatapos nito, natagpuan ni na John at Madeline ang kanilang mga sarili na nagkatutukan ng mga armas, ngunit mabilis nilang na-realize na hindi sila ang tunay na kaaway dito. Hindi nagtagal, dumating si Sheriff Malik at ang kanyang team, at binati si John sa pagligtas sa komunidad mula sa kamay ni Henry. Gayunpaman, nang magpakita si Madeline, ang sheriff ay agad na naging vigilante, natatakot na baka isa siyang potensyal na problema. Dito na pumasok si John at ipinahayag na siya ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. She's coming with me. Pareho nilang inihanda ang kanilang baril, na nagpahiwatig sa sheriff na dapat siyang umatras. Pagkaalis ng sheriff at ng kanyang mga tauhan, ang tahimik na si John at ang pipi na si Madeline ay nagsimula na sa bagong paglalakbay. Siguradong mapupuno ito ng mga awkward na katahimikan, pero malay natin diba? Marahil ay magiging maayos ang lahat, at maaaring ang dalawang ito ay para talaga sa isa't isa, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.